Habang iniisip ko itong mga bagay na ito, ipinatawag na kami ni Dr. Suarez sa kwarto ni Therese. Tulad ni Ryan, may post-traumatic amnesia din si Miss Everlyn. Wala naman itong epekto sa ipinagbubuntis niya, pero medyo delikado ang pagbubuntis niya. Hindi pa ganoong kakapit ang bata. Bibigyan ko na lang siya ng vitamins sa ngayon. Mas makabubuti kung may iwasan nating ma-stress siya. Paliwanag ni Dr. Suarez. Kung papayag ka, Therese, pwedeng kami na muna mag-alaga sa'yo. Baka may maalala ka din kasi tungkol sa inyo ng anak ko kung magkasama kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ko sa tinuran ni Mama. Nagbibiro ba siya? Magsasama kami sa bahay? May resort kami sa Batangas. Pwedeng doon muna kayo magstay ng asawa at mga anak ko. Mas marerelax ka doon. Kami lang ni na Mama at Reyna ang makakasama ni Therese kapag nagkataon. Hindi kasi may iwanan ni Papa ang negosyo namin dito sa Maynila. Bakasyon naman namin ni Reyna sa eskwela. Therese, sumama ka muna sa kanila. Tatawag na lang ako sa iyo araw-araw. Kung babalik ka kasi sa unit natin, hindi ka marerelax doon sa sobrang ingay. Isipin mo muna kung anong makabubuti para sa baby mo. Panghihikayat ni Almira. Pero natatakot ako, Almira. Hindi ko sila kilala. Mabait naman sila. Pero ingat ka doon sa lalaking yun. Mapanganib yan. Ako na naman ang nakita nito. Joke lang, mabait silang lahat. Sila nga nagpagamot sa'yo. Kapag may naalala ka na at hindi mo talaga sila kilala, kukunin naman kita agad kaya huwag ka mag-alala. Pagpapalubag loob ni Almira. Okay. Tugon ni Therese. Ako ba? Natanong nila kung okay sa akin? Sa bagay, may choice ba ako? This is the start then. Simula na ang magulo kong buhay kasama ang taong hindi ko maalala and at the same time, hindi rin ako maalala. A life with my amnesia girl. Therese, ako si Tita Leah mo at siya si Tito Eldrick mo. Mga magulang kami ni Ryan. Pagpapakilala ni Mama kay Therese. Ngayon pa lamang tayo nagkita. Ito kasing anak namin, napakamalihim. Manang-mana sa mama niya. Aray? Joke lang, mahal ko. Sabi ni Papa dahil kinurot kasi siya ni Mama sa tagiliran. Parang bata talaga itong mga ito. Nice to meet you po pero pasensya na po talaga kasi hindi ko po talaga kayo kilala. Pati na rin po ang anak niyo. Sabi ni Therese sabay ko. Okay lang yun, Iha. Huwag mong madaliin. Nakakaalala din kayo ni Ryan. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Nagtatakang tanong ni Therese kay Mama. Napabuntong hininga ko. Hanip naman kasi yung pagkaka-aksidente nating dalawa. Pareho tayong nawala ng alaala. Ibig mo sabihin, may amnesia ka din? Gulat na turon ni Therese. Oo, may amnesia din ako. Actually, hindi rin kita matandaan. Ang alam ko, never pa ako nagka-girlfriend pero nang magising ako dito sa ospital, may instant girlfriend agad ako. Sarkastikong sabi ko. Baka naman po hindi talaga kami magkakilala ng anak nyo. Sir, ma'am, baka po nagkakamali lang kayo. Deja vu. Bakit, Iha? May naisip ka bang pwedeng maging tatay ng pinagdadalang tao mo? Tanong ni Mama. Napayuko na lamang si Therese. Alam namin, Therese, na mahirap magtiwala sa mga taong hindi mo kilala o hindi mo maalala pero, Iha, mas mabuti nang subukan mo munang makasama ang anak ko nang malaman natin kung babalik ba ang alaala nyo. Hindi ka naman namin ipipilit sa anak namin kung hindi talaga kayo magkasintahan. Paliwanag ni Papa. Ang amin lang, Therese, hindi ka namin pwedeng pabayaan sa lagay mo, lalo na't malaki ang posibilidad na magkasintahan nga kayo ng anak namin. Please, trust us, even just for the sake of your baby. Don't worry, hindi naman kami masasamang tao at free ka namang umalis o magpasundo sa kaibigan mo kung talagang wala kang kilala sa amin. Pangungumbinsin ni Mama at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Therese. Hindi naman umimik si Therese at halatang nagdadalawang isip pa din siya. Nababad trip na ako sa babaeng ito. Ang daming arte. Buti pa, Miss Therese Everlyn o kung sino ka man, pumayag ka na lang nang hindi na humaba pang usapang ito. Hindi ko rin ginusto ito pero just for your baby's sake, pumapayag ako. Now, if you'll excuse me. Kunot noong sabi ko sabay tayo at labas na ng kwarto ni Therese.
Pinagdiinan ko talagang para lang ito sa bata at wala akong gusto sa kanya. Hahabulin pa sana ako ni Mama pero pinigilan siya ni Papa. Naiinis ako kasi nag-iinarte pa yung isang yan. Humahaba lang ang usapan dahil ayaw sumama ng isa. Kala mo naman kung aanuhin siya at feeling naman niya gusto kong makasama siya. Asa pa siya. Ryan! Leah, hayaan mo na muna ang anak mo. Nabigla lang din iyon. Awat na Mr. De Guzman. Napapanganga na lamang ako sa mga nangyayari. Isang linggo akong walang malay at nang magising ako, buntis na agad ako. Ang alam ko, gumawa lang kami ni Almira ng project at walang kinalaman iyon sa anatomy o biology. Pagkatapos nagising na lang ako nasa ospital na. And worst, magiging dalagang ina pa ako. Am I in some kind of sitcom? Therese, hindi na kita pipilitin pero sana'y pag-isipan mo. Ito ang contact number namin in case na mag-decide ka na kung sasama ka o hindi. Iniabot sa akin ni Mrs. De Guzman ang isang maliit na papel. Sige po at pasensya na po talaga. Okay lang iha, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Naiintindihan namin ang sitwasyon mo. Sige, mauna na kami. Magpahinga ka na rin. Ani Mr. De Guzman. Salamat po at mag-iingat po kayo. Paalam ko at kumaway sa kanila habang palabas sila ng kwarto ko. Naiwan ako mag-isa dito sa kwarto. Tinititigan ko lang ang papel na may numero ng mga magulang ng Ryan na iyon. Ay, ano kayang iniisip ng lalaking iyon? Siya nga kayang nakabuntis sa akin? Asar, para na akong baliw na nagsasalita dito. Napatakip ako ng unan sa muka sa sobrang gulo ng isip ko. Maya-maya may kumatok sa pinto at niluwan nito sa Almira. Therese, kamusta ng pakiramdam mo? Okay na naman ako, hindi na ako nasusuka. Inilapag niya mga dala niyang prutas sa mesang malapit sa kama ko. May naaalala ka na ba? Umiling lang ako at napabuntong hininga. Heto, kain ka muna ng saging para magka-potassium ka. Sabi ni Almira. Matapos niya akong ipagbalat ng saging at saka naman siya nagsimulang magbalat ng mansanas. Saan ka ba galing? Bigla ka na lang nawala. Sabi ko, bumili lang naman ako ng prutas ninyo. Sus, sandali lang naman ako nawala ah. Sabi niya na nangingiti. Almira, ano naman yung ngitin yan? Sabi ko habang nakakross pa ng arms. Natatawa kasi ako sa'yo. Paano ba naman para kang batang hindi sinama sa pamamasyal? Pero namiss ko yung ganyang ugali mo, girl. Inilagay niya sa harapan ko mga mansanas na natalop at nahiwa niya. Bakit? Hindi naman ako nagbago ah. Nagbago ka kaya simula nang nalaman mong buntis ka? Talaga? Paano nagbago? Tanong ko habang kumakain ng mansanas. Naging matamlay ka at walang imik. Iniisip mo kasi noon kung paano mo sasabihin sa nobyo mo ang tungkol dyan sa baby mo. Sabay turo niya sa tiyan ko. Talaga? Oo. Naku girl, kung tahimik ka dati, mas tumahimik ka pa noon. Ewan ko ba sa'yo, girl? Matalino ka naman kaso ganoon yata talaga pag in love. Nabobobo. Sabay tawa niya ng malakas. Aray naman. Pero, Almira, may gusto pa ako malaman. Bigla naman siyang naging seryoso. Ano naman yun? Ano kasi? Paano ko ba sasabihin? Hay naku, mukhang nababasa ko na yung nasa isip mo. Itatanong mo sa akin kung paano ka nagka-boyfriend. No. Napasabunot ako ng buho ko. Kasi naman, malamang gusto ko malaman lalo na't may dala na ako. Sagot ko sabay turo sa tiyan ko. Sabagay. Anyway, hindi ko exactly alam kung paano ka nagkakilala ng boyfriend mo. Ni pangalan nga hindi ko alam. Nalaman ko lang na may naliligaw sa'yo nang may mga nagpapadala na ng bulaklak sa classroom natin para sa'yo. Pagkatapos ay nasabi mo lang sa akin na nakilala mo siya sa isang mall. Tinulungan ka niya nang madapa ka sa mall tapos naging mag-taxmate na kayo. Base ito sa mga kwento mo sa akin noon ha? Sagot niya. So, hindi mo pa talaga nakikita ng personal ang boyfriend ko? Hindi pa. Ngayon ko lang na-meet ng personal si Ryan. Hindi din kasi siya dumadalaw sa unit mo. Lagi lang kayo nagkikita sa labas. Noong umatan ka ng birthday party niya, doon may nangyari sa inyo. Gaga ka kasi, bigla mong sinuko ang bataan. Hiningi lang sa yung regalo mo iyon sa kanya, binigay mo naman. Namula ako sa sinabing iyon ni Almira.
Ganoon ba talaga ang inasta ko? I can't even imagine. Pero siguro, sobrang mahal mo lang si Ryan kaya ka pumayag. Masyado ka nagtiwala sa kanya. Napatingin ako sa seryosong muka ni Almira. Mabait naman si Ryan. May saltik nga lang ng konti. Pero sa kwento ng kapatid niya sa akin, mukhang mahal na mahal ka rin ng mokong na iyon. Paano mo naman nasabing mahal na mahal niya ako? Tanong ko kay Almira. Naikwento kasi sa akin ni Reyna, yung kapatid ni Ryan, ang ginawa ng kapatid niya noong bago kayo maaksidente. Dapat pala ay magpo-propose siya sa iyo sa restaurant na pinuntahan niyo. Excited nga daw ang mokong eh. Ibig sabihin, kahit hindi niya pa alam na buntis ka, may balak talaga siyang pakasalan ka. Hindi dahil lang sa buntis ka, kung hindi dahil mahal ka niya. Nangingiting kwento ni Almira na animoy kinikilig habang ini-imagine ang bawat eksena. Parang may kung anong humaplos sa puso ko. Parang natuwa ako nang malaman kong mahal din ako ni Ryan. Siguro nga mas sungit lang siya ngayon dahil hindi niya ako matandaan at hindi ko rin siya maalala. Pero siguro din, mahal talaga namin ang isa't isa. Hindi naman siguro ko papayag na may mangyari sa amin kung hindi ko siya mahal. Diba? O siya Therese, alis na ako. Late na din. Kailangan mo na magpahinga kaya uuwi na ako. Babalik na lang ako bukas ng umaga. Sabi ni Almira habang inaayos na ang mga gamit niya. Sige, salamat Almira. Ingat kang pauwi. Oo naman. Sige na, magpahinga ka na. Good night. Bye-bye. Sabi niya habang tinatahak ang pintuan. Bye-bye. Mag-isa na lamang ako sa kwarto ko ngayon. Naisip ko ang mga pinag-usapan namin ni Almira kanina. Mahal ko nga ba talaga siya? Siya, mahal niya ba talaga ako? Naalala ko din ang eksena ng pag-uusap namin ni Ryan at ng mga magulang niya kasama na yung pag-walkout niya. Galit pa kaya siya? Ano kayang nasa isip niya ngayon? Naiisip niya rin kaya ang sitwasyon namin ngayon? Naiisip niya rin kaya ako? Natigilan ako sa tinatahak ng isipan ko. Ano bang pinag-iisip ko? Bakit naman niya ako iisipin, di ba? Hindi naman niya naaalalang mahal niya ako kaya imposibleng isipin niya ako. Naku, bahala na nga siya sa buhay niya. Matutulog na lang ako. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa kama ko. Kung ano-ano na ang pinagagagawa ko para lang makatulog ako. Nandyan yung tumagilid ako. Ipatong yung paa ko sa unan. Humiga ng pahalang sa kama habang nakalaylay yung ulo ko sa dulo ng kama. Iangat yung paa sa headboard at kung ano-ano pa. Pero walang epekto lahat iyon. Hindi pa rin ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko ay nakikita ko ang muka ni Ryan na nakasimangot at yung eksena niya na nag-walk out. Nagalit talaga siya sa nangyari kanina. Hindi ko din siya masisisi kasi kaming dalawa ang naaksidente at nawala ng alaala pero mukhang hindi hinihingi ang opinyon niya. Talagang wala siyang choice kung hindi sundin ang sinasabi ng mga magulang niya dahil nga iniisip nilang siya nakabuntis sa akin na malaki naman talaga ang posibilidad na siya nga. Kinakain tuloy ako ng konsensya ko. Humahaba nga naman kasi ang usapan dahil sa pagtanggi ko. Hindi ko naman gustong ipili talaga ang sarili ko sa kanya. Hindi ko lang talaga alam kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Siguro, kailangan kong humingi ng tawad muna sa kanya sa ngayon. Pero paano? Puntahan ko kaya siya at personal na humingi ng tawad. Pero hindi ko alam kung nasaan siya. Baka nasa kwarto niya siya? Pero hindi ko alam kung nasa ng kwarto niya. Pwede ko naman itanong sa nurse station kung anong room niya. Oo nga, yun na lang ang gagawin ko. Tumayo na ako at inayos ang kama ko. Kinuha ko din ang jacket ko at lumabas ng kwarto. Excuse me, miss. Tawag pansin ko sa isang nurse na nasa counter. Yes, ma'am. How can I help you? Nakangiting tugon nito. Sa room po naka-Stacy. Ryan de Guzman. Room 307 po. Salamat. Pagkatapos ay naglakad na ako papunta sa room na sinabi ng nurse. Ilang minuto din siguro ako nakatayo sa harap ng pinto ng room 307 bago ko napagpasyahang katukin na ito. Ilang sandali ako naghintay pero walang sumasagot. Baka ilang ulit akong kumakatok sa pintuan ni Ryan pero tulad sa nauna ay walang sumasagot sa mga katuko. Ryan, si Therese ito. May sasabihin lang sana ako. Pwede ba kitang makausap saglit? Tanong ko pero wala pa rin sumasagot sa kabilang parte ng pinto. Ryan, pwedeng pumasok?
Nang wala pa rin sumagot ay napagdesisyonan ko nang pumasok. Ryan, papasok na ako ha? Pinihit ko ang doorknob at dahan-dahang inihakbang paloob ng kwartong aking mga paa. Ngunit na imbes na isang nakasimangot na nilalang ang nakita ko sa kwartong iyon, ay isang bakanteng kama lang ang bumungad sa akin. Walang tao sa loob pero siguradong kwarto iyon ni Ryan. May picture frame kasi na nakalagay sa tabi ng kama. Isang family picture siguro. Si Mrs. De Guzman ang naglagay noon doon. Pero saan kaya pumunta ang lalaking iyon? Lumabas na ako ng kwarto ni Ryan at nagpalingon-lingon sa hallway. Ano nang gagawin ko ngayon? Hindi pa rin ako matahimik. Saan ba kasi nagpunta yung lalaking iyon? Dahil sa hindi pa rin ako makatulog, napagpasyahan ko maglakad-lakad na lang muna sa hallway ng ospital. Maaga pa naman kung tutuusin. 6:00 pa lang kasi pero hindi pa naman ganoon kadilim sa labas. Makikita mo pa ang kaunting liwanag na nagmumula sa papalubog na araw. Halos puro nurse lang na nagro-ronda. Nakikita ko nagpapalakad-lakad sa hallway pero meron din namang mangilan-ngilang pasyente akong nakakasalubong. Bilang nga lang sa daliri. Napabuntong hininga ako at napatingin sa kalangitan. Ano na kayang mangyayari sa amin? Napabuntong hininga ako at napatingin sa labas ng gusaling kinalalagyan ko. Mula sa kinatatayuan ko ay kitang-kita ang parke ng ospital. Mangilan-ngilang tao na lang din ang naroon. Nahagip naman ng paningin ko ang isang taong gusto kong makita. Si Ryan? Alam kong kabastusan ang ginawa kong pag-alis ng basta-basta sa kwarto ni Therese kanina pero hindi ko yun pinagsisisihan. Naiirita na kasi ako sa mga nangyayari. Pagkatapos, dadagdag pa yung babaeng yun sa kinaiinisan ko. Ano bang akala niya? Na gusto ko rin makasama siya? Na gusto ko rin makilala siya? Hell no. Napipilitan lang naman ako dahil sa sitwasyon namin at dahil na rin sa baby niya. Sino bang matinong tao ang gugustuhin matali sa isang taong hindi naman niya kilala? At worst ay buntis pa. Hindi naman ako nakasisigurong ako nga ang ama ng dinadala niya. Bakit ko aakuin? Tapos kumakaasta pa yung babaeng iyon ay parang siya ang biktima na siyang agrabyado. Biktima rin ako pero ni minsan hindi naman nila hiningi yung opinyon ko. Parang ako talaga ang may pagkukulang at parang wala akong karapatang tumanggi. Ay, nakakainis talaga. At dahil sa sobrang pagkaasar ko, naging masyadong preoccupied ang isip ko. Hindi ko tuloy na malayang nasa garden na pala ako ng ospital. Umupo na lang ako sa may bench na nasa ilalim ng isang lamppost. Tiningnan ko na lang ang kalangitan na unti-unti nang nagiging violet dahil sa papalubog na araw. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang sariwang hangin na dulot ng pagsapit ng dilim. Nang marelax ako at tumupa na ang pagkainis ko, ay saka naman may isang boss na babae ang nagpamulat ng aking mga mata. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Therese. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko at tumingin sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ko sa kanya. Una ako nagtanong kaya dapat ay una mong sagutin ang tanong ko. Malumanay na tugon niya. Kung ayaw mo sabihin, wala na akong pakialam. Huwag mo na lang ako istorbohin. Matabang na sagot ko at pagkatapos ay tumingala na ako at muling ipinikit ang aking mga mata. Fine, nandito ako kasi nakita ko nandito ka. Sabi niya na parang sumuko sa pagsusungit ko sa kanya. So, ano naman kung nakita mo kung nakaupo dito? Gusto sana kita makausap. Tungkol saan? Bago ko sagutin yan, pwede bang makiupo muna ako sa tabi mo? Nangangalay na kasi ako nakatayo dito. Sabi niya na walang bahid ng kasarkastikuhan sa kanyang pananalita. Umurong ako at pinagpagan ng bench na parang sinasabi kong umupo na siya. Salamat. Tugon niya at saka nakangiting umupo sa tabi ko. So, tungkol saan nga ang gusto mong pag-usapan? Tanong ko sa kanya nang hindi siya nililingon. Gusto ko munang magpasalamat sa inyo sa pag-aalaga at pagpapagamot sa akin. Sa mga magulang ko ikaw dapat magpasalamat. Sila ang nagpagamot sa'yo, hindi ako. Malamig na tugon ko sa kanya. Oo, magpapasalamat ulit ako sa kanila pero magpapasalamat din ako sa iyo kasi alam kong binantayan mo rin ako. Nakangiting sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Paano niyo yun nalaman? O baka naman ang aasar lang siya? Paano ka naman nakakasigurong binantayan nga kita? Lumapad ang ngiti niya na parang amuse siya sa pang-aasar sa akin. Bakit namumulat na uutal ka kung hindi totoo?
Hindi ba? Nang magising ako'y nandun ka sa tabi ko. Hawak mo pa nga yung kamay ko. Mapanuksong sabi niya. Mas lalong nag-init ang mukha ko. Wala ka na dun. Bulalaskot na patawa siya. Ang cute mo pala. Tatawa-tawang tura niya. Nasobrahan ba to sa gamot? O baka naman pinaglilinhan niya lang ako? Nang hindi na ako kumibo at iniwas ko na lang ang tingin ko sa kanya, ay huminto rin siya sa katatawa at muling naging seryoso. Gusto ko rin humingi ng tawad sa iyo, Ryan. Alam ko kasing nagalit ka kanina sa iniasta ko. Naintindihan ko kung galit ka pa rin sa akin pero sana kahit papano'y nabawasan na naman. Malungkot na sabi niya. May parang humaplo sa puso ko na makita ko siyang malungkot. Hindi naman ako nagalit sa iyo. Siguro naiinis lang ng konti pero okay na ako ngayon. Masyado lang siguro akong tensyonado kanina dahil nga sa mga nangyayari sa atin pero huwag ka na mag-alala dahil hindi naman ako galit sa iyo. Salamat. Ngumiti siya ng tipid pero makikita mong tunay ng ngiti iyon. Ilang minuto rin kaming hindi nag-usap. Nakatingin lang kami sa langit na ngayon madilim na. Walang bituin ngayon? Out of the blue na, sabi niya. Mukhang gano'n na nga. Tugon ko. Sayang? Bakit mo naman nasabing sayang? Alam mo ba yung pamahiin tungkol sa unang bituin ng gabi? Naniniwala ka ba doon? Tanong niya. Yung tungkol sa unang bituin na kung saan pwede ka mag-wish? Hindi. Ako kasing naniniwala. Nakangiting sabi niya habang nakatingin sa akin. May gusto ka bang hilingin ngayon kaya gusto mong makakita ng bituin? Meron sana pero hayaan mo na. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa langit. Ryan, bati na tayo diba? Natawa naman ako sa sinabi niya para kasi siyang bata kung magsalita. Oo, bakit? Pwede mo na bang sagutin yung tanong ko kanina? Anong tanong? Yung tinanong ko sa'yo kanina nang dumating ako. Kung ano yung ginagawa mo dito tapos nakapikit ka pa. Nagpapalamig lang ako ng ulo. And at the same time, nag-iisip. Ano namang iniisip mo? Sumandal ako sa bench at huminga ng malalim. Yung tungkol sa kalagayan natin. Sagot ko. Parehas pala tayo. Napatingin ako sa kanya. Kanina rin, iniisip ko kung ano na mangyayari sa atin. Pareho tayong walang maalala. Hindi rin tayo siguradong tayo nga na tayo dapat ang magkasama. Parehas pala kaming naiisip ang posibilidad na hindi talaga kami magkakilala at ibang tao ang kasintahan namin. Ayoko namang ipaako sa yung baby ko. Paano kung hindi pala ikaw yung boyfriend ko? Ayoko namang ma-stuck ka sa akin. Nag-aalalang tura niya. Sa ngayon, wala tayong ibang option kung hindi subukang alalahanin kung ano man ang nakaraan natin. Pareho. Hindi naman kasi pwedeng pabayaan ka namin. Paano kung ako talaga ang ama ng pinagdadalang tao mo? Hindi ko rin naman maatim na pabayaan kayo. Sumilay ang isang ngiti sa mga labi ni Therese. Salamat, Ryan. Pumapayag na ako sumama muna sa inyo kung okay lang at kung hindi ako magiging pabigat o abala sa inyo. Nginitaan ko lang siya at tumingin ulit sa langit. Maya-maya napansin kong humahamog na. Oh, bakit hinuhubad mo yung jacket mo? Nagtatakang tanong niya sa akin. Ipinatong ko ang jacket sa ulunan ni Therese. Halika na, ihahatid na kita sa kwarto mo. Mahabog na dito sa labas at makakasama yun sa'yo. Aya ko. Sige, salamat ulit. Mukhang mabait naman si Therese. Pero syempre, mayroon pa rin sa loob ko na naiinis sa sitwasyon namin. Hindi dahil sa ugali niya, but because of the fact that I'm stuck with this girl who's technically my fiancé now. Pero sa tingin ko naman, magkakasundo kaming dalawa as friends. Ryan, dahan-dahan ka sa pagmamaneho this time. Hindi talaga kita mapapatawad pag napahamak na naman itong kaibigan ko. Banta sa akin ni Almira pagkatapos niyang pasakayin si Therese sa bago kong kotse. Tumango naman ako at pinaandar na ang makina. Madaling araw pa lang ay lumuwas na kami ng Maynila papunta sa beach house ng pamilya namin. Sinundo namin si Therese mula sa apartment nila ni Almira. Sa haba ng naging biyahe namin, akala ko'y may makakatulog sa mga kasama ko, lalo na si Therese. Pero sa kanilang tatlo ni na mama at ng kapatid ko, siya ang pinakamukhang excited sa lahat.
Habang sinusulyapan ko siya sa rearview mirror, kitang-kita ko ang curiosity at pagkamangha niya sa mga nadadaanan naming bukid at mapupunong lugar, lalo na nang matanaw na namin ang dagat. Sinubukan kong panatilihin ang mga mata ko sa daan ngunit hindi ko talaga maiwasan ang mapasulyap sa kanya. There's something about her that I find amusing. Makalipas ang nakakadistract na 6 na oras ay narating na rin namin sa wakas ang beach house ng pamilya. Pagkapatay ko ng makina ng sasakyan ay agad akong bumaba ng kotse at nag-inat. Pinuno ko ng hangin ang aking dibdib. 2 linggo na rin ang nakaraan nang mangyari ang aksidente. Nang maging isang cliché story sa isang telenovela ang buhay ko. Ryan, huwag mo nga pagbuhatin niyang si Therese. Baka kung mapano pa yan. Tawag pansin sa akin ni Mama at nakita kong buhat-buhat ni Therese ang sarili niyang maleta. Agad na lumapit ako sa kanya at kinuha ang mga bit-bit niya. Therese, sinabi ko na sa iyong huwag ka na magbuhat, di ba? Kaya na namin ito. Hindi, okay lang ako. Magaan lang naman ito. At saka gusto kong tumulong sa inyo. Pangangatwiran niya at pilit na binabawi ang maletang nasa kamay ko. Naku Therese, ang bigat kaya niyan. Kung gusto mong tumulong, tulungan mo na lang ako ngayusin ang mga gamit natin mamaya, okay? Suggestion ni Reyna na hinihila na sa braso sa Therese. Oo nga, hayaan mo nang kami mga lalaki ang magbuhat ng mga iyan. Singit naman ni Louie. Bakit nga pala siya kasama rito? Mag-asawa na ba sila ng kapatid ko kaya kahit family vacation ay kasama siya? Dahil sa pangungumbinsi ng dalawa ay tuluyan ng sumunod sa Therese at nauna nang pumasok sa bahay kasama ang kakambal ko. Malaki ang vacation house namin dito sa Batangas kaya tigi-isa kami ng kwarto. Magkatabi lang ang kwarto namin na Therese. Katabi ng kwarto ni Therese ang kwarto ni Reyna. Samantalang katabi naman ng kwarto ko ang kwarto ni Louie. Sa master's bedroom ang kwarto ni Mama na katabi ng kwarto ni Reyna. Therese, Reyna, kain na tayo sa baba. Tawag ko sa dalawa nang makapaghanda na ng tanghalian ng mga kasambahin namin dito sa Batangas. Sige kuya, bababa na kami maya-maya. Tatapusin lang namin ito. O sige, pero bilisan nyo. Malamang gutom na si Therese. Sa hinababa naman ang biyahe natin. Okay lang ako, hindi pa naman ako gaanong nagugutom. Depensa ni Therese. Naku Therese, huwag ka na mag-deny. Gutom na rin kasi ako. Ikaw lang talaga yung in-special mention ni kuya. Ngingiti-ngiting sabat ng kapatid ko. Sara, bilisan nyo na nga lang dyan. Mabilis na bumaba agad ako. Aasarin lang kasi ako lalo ng mabait kong kapatid kapag nagtagal pa ako doon. Ewan ko ba sa babaeng iyon? Sa school naman sobrang tahimik at mahiyain niya. Pero kapag kami-kami lang ang magkakasama, napakakulit niya. Daig pa ang isang bata. Concern lang naman ako kay Therese kasi nga may baby siya kaya malamang ay mas mabilis siyang magutom kaysa sa amin. Yun lang yun. Matapos namin mananghalian, ipinasyal ko sa Therese sa palibot ng beach house. Hindi lang ang bahay ang malaki, kung hindi ang buong lupang nakapalibot dito na sakop din ng ari-arian ng pamilya namin. Ipinasyal ko sa Therese sa tabing dagat dahil na rin sa walang humpay na kakakulit at kapipilit sa akin ni na Mama at Reyna. Grabe ang awkward ng feeling. Sobrang tahimik naming dalawa. Walang nagsasalita kahit isa. Sabay naming pamamasag ng katahimikan. Ikaw muna, ladies first. Aloko, napangiti naman siya. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa pagtulong at pag-aalaga niyo sa akin. Sus, wala yun. Responsibilidad ka din naman namin. At saka hindi ka naman mahirap alagaan. Tugon ko. Salamat. Ikaw, ano yung dapat nasasabihin mo kanina? Itatanong ko sana kung pwede ka ba magkwento sa akin ng tungkol sa'yo. Yung mga naaalala mo. Kung okay lang naman. Bakit naman gusto mong malaman ng tungkol sa akin? Nothing in particular. Gusto ko lang na may malaman tungkol sa'yo. Lahat naman yata ng tungkol sa akin ay alam mo na. Sa daldal ba naman ng kapatid ko? Mukhang nagdadalawang isip siya kung magkukwento ba siya o hindi. Bumalik na naman kasi kami sa pagiging walang kibuan sa isa't isa. Okay lang naman kung ayaw mo magkwento. Masyado rin kasing personal yung mga gusto ko malaman. Kaya okay. Hindi. Okay lang sa akin. Pamumutol niya. Upo muna tayo rito para hindi ka masyado mapagod. Aloko at inalalayan siyang maupo sa ilalim ng puno. Saan ba ako magsisimula? Kahit saan. Kung gusto mo, magsimula ka sa mga paborito mo. Kahit ano. Paborito?
Favorite color ko ang pink pero pagdating sa bulaklak, red roses ang gusto ko. Mahilig ako sa kaldereta, tuge, dumplings, burger ng Jollibee with matching fries and peach mango pie. Lychee, favorite fruit ko. Cookies and cream naman pagdating sa ice cream. I'm not into sweets too much. I like black chocolates o kaya any chocolate with nuts. Ano pa ba? Ikaw, ano mga favorites mo? Pagbabalik niya ng tanong sa akin.